Sinaktan at pinagnakawan ng isang babaeng negosyante sa loob ng comfort room ng isang mall sa Quezon City. Hinala ng biktima at kanyang asawa, may mas malalim na motibo ang mga suspect maliban sa pagnanakaw. Balitang hatid ni June Veneracion. Tadtad ng sugat sa mga braso at noo ang negosyanteng si Ronalyn Labang matapos mabiktima umano ng lalaking hold-upper. Kita sa medical legal certificate ang mga tinamo niya. Ninakawan si Ronalyn ng 2 cellphone at 30,000 pesos na cash. Nangyari ang pambubugbog at pagnanakaw sa loob ng CR ng isang mall sa Quezon City. Based doon sa aming experience dito, first time lang na nangyari na sa loob ng CR yung nangyari sa hold-upan. Kwento ni Ronalyn sa exclusive interview ng GMA Integrated News. Habang naglalakad siya papunta sa mall nung Huwebes, may napansin siyang 2 lalaki na sumusunod sa kanya. Nag-CR siya sa 3rd floor ng mall, pero di napansing panlalaki pala ang napuntahan niya. Doon na siya pinasok na lalaking nakamask at cap. Pinila na po ako ng lalaki and then doon na po siya nag-start sa akin na nampuktok po ng ulo ko hanggang sa kinuha niya po yung kamay ko, sinugat-sugat niya na po. Yung baril po niya na bag dun sa harapan niya, natatik po dito sa may likuran ko. Dinala sa ospital si Ronalyn ng mga taga-barangay, kasama ang kanyang asawa na City Councilor ng Tuguegarao City. Ayon sa mag-asawa, may mas malalim daw na motibo ang salarin bukod sa pagnanakaw. May sinasabi po siya na ng asawa mo, may araw din ang asawa mo. Pero nagmamakaawa po ako, sumisigaw din po ako ng tulong. Sa akin, hindi politics, parang sa business yun na, Oo. Kung politics, kung sa politika, matagal na sana akong pinatay. Ayaw na nilang magbigay ng detalye, pero posibleng may kinalaman daw sa transaksyon ng diamante ang nangyari kay Ronalyn. 1 taon na raw ang lumipas mula na magsimula ang banta sa kanilang buhay. Hanggang ngayon may death ako kasi patuloy yung death ko siya. Hindi ko mapatay-patay ka mintis mo, sabi niya. So dapat ang bandayan ng pulis, hindi ikaw mintis mo, sabi nung nag-text sa akin. Inaalam pa kung paano na ipasok sa loob ng mall ang patalim at kung totoo nga na may nakalusot na baril ang salarin gaya ng sabi ng biktima. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang management ng mall. Sa investigasyon ng pulisya, 2 ang suspect, ang mismong ng hold-up at nanakit sa biktima at isa pang kasabwat. Ongoing pa yung backtracking natin sa follow-up operation para ma-identify yung mga salarin. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.